Ay, ang ganda nito, oh. So, ang ginawa, itatapon na lang. Ganito kasi magtapon ang mga German ng mga basura dito. Isang nito, 8 euro per kilo. Thank you for watching. Hello mga guys! Welcome back to another vlog! It's me, Oliver Gaviker. Guys, for today's video ay nasa kaligitnaan po ako ng trabaho. But gusto ko lang po lumabas at saka i-vlog ko po sa inyo. May pakita po sa inyo. Ayun o, si Jane. Yan po talaga ang aking ipapakita ngayon. Diba? So, yun na po. That's the end of this video. Bye-bye! Punta na sa labas. Ito. Lang. Magtapon kasi kami ng basura. Wala, umuulan, lamig, but sige lang, bilisan lang natin. Yan o, ipakita ko sa inyo ba. Yung aking mga parents, meron silang tinatapon na basura ngayon. Alam nyo po kung andito lang, malapit lang Pilipinas, kung sa Pilipinas pa to, hindi namin itatapon, kundi ipamigay namin ito sa kapatid ko or sa mga kapitbahay. Very, very sayang, but wala kami magawa kasi po, napuno na ng gamit sa bahay, so kailangan talaga siyang itapon. Yan po ka guys, wow. Yan po yung mga, ito po pala, ayan yung sa hotel room na mga cabinet. Tapos may salamin to ka guys, tingnan nyo ha. Pakita ko yung may salamin. Ay, yung iba may salamin pero hindi ko makita. Sa ilalim, ang bigat kasi, basta may salamin yan siya. Pag ibaliktad mo to, salamin siya lahat. Kasi sa hotel room man to, tapos kinuha na namin. Tsaka may mga upuan pa, oh. Yan. Oh, kunting linis lang to, oh. Kunting linis lang to. Okay na to ba? Pwede pa to, oh. Sofa, oh. Matibay, oh. Super tibay, oh. Kunting linis lang to. Wala na to. Tapos here. Ay, ang ganda nito, oh. Ang ganda nito, oh. Upuan ba, oh. Ang ganda ng upuan ba? Kunti linis lang to na upuan ba, oh. Linisan lang to siya ng kunti. Pwede pa to siya magamit kapag nag-gaming kayo sa computer room niyo. Gusto niyo ng upuan ito, pwede to. Ito, i-ano mo lang to, i-DIY. Gawing cabinet, tapos lagayan mo ba ng mga sapatos, no? Ito, oh. Yan, may upuan pa, oh. Sus, sayang. Ito, pang beach. O, linisan lang to. Mawala itong mga ganito. Kagid. Kaya kagid stain na brown. Maging white to ulit. Tapos pang beach ba? Or sapa-sapa or sa bahay yung nasa labas. Ilagay mo lang to. Upuan na to. Ito ang pinakabongga. Bongga kaday. Yan o. Bonggang-bongga o. Ito upuan pang social o. Sa labas ilagay. Or sa veranda mo ba ilagay to o. Nalagyan mo lang siya dyan ng kunting kumot. Pang veranda. Tapos, pang ano mo ng wine, inainom ka dyan, tingnan mo sa labas. Ito din, pang social, Ay, ang ganda ng upuan na to, Ito, look, nakyutan ako. Lagyan mo lang siya ng kunting kumot or ano dyan, throw pillow. Ito, upuan pa, Yan. Sus. Ayan, dito tayo kasi, ano na talaga. Ganyan po magtapon ang mga German dito. Magtapon ng basura. Alam mo yung mag-dumpster diving? Pwede yan siya, i-dive mo lang. Ang sarap mag-dumpster diving dito ba, Ito nito. Alam nyo po, ipamigay naman namin sana to, pero wala mang kukuha. So, ang ginawa, itatapon na lang. Ganito kasi magtapon ang mga German ng mga basura dito. Kasi po, tomorrow, kukunin na siya ng basuriro. O kasi dito, merong siyang schedule kung kailan ka pwedeng magtapon ng mga ganito, yung malalaking gamit. Kasi normally, mga basura lang yung mga plastic na tinatapon natin everyday. Ito naman, mga furnitures, by schedule talaga siya. Yan, ilang buwan mo pa siya hintayin before ka makaschedule. Like once a year lang or twice a year. Ganito sa isang tao. So, 3 kami nakatira sa bahay dito ay para ka-Egbert lang yan. Isang year, bigyan ka ng green na card na bigyan ka ng schedule kung kailan ka magtapon na isang tao. So, 3 kami sa bahay. So, sa isang year, 3 kami ng tapon nito. So, ako, wala pa. Si Egbert pa lang yan. So, ka-Egbert lang yan, nakapangalan. So, siya magtapon.
kukunin niya. Tapos, bibigyan ako ng schedule na para sa akin. Ako na naman po ang, para sa akin naman ang magtapon. Pero yan pa rin itatapon kasi marami pa kami itatapon. Diyan. Pwede lang yan ipadala sa Pilipinas. Pinadala ko na yan guys. Ay, ang ganda ba? Pero wala akong choice. Alam mo yung gustong-gusto mo siya pero wala ka ng choice. Kaya kailangan mo siyang i-let go para makapag-move on and then go to our next level. So, back to work tayo. Hanap tayo ng salapi. Para may pang-bakasyon. Hindi pang-bakasyon. Para may pang-investment sa sarili. Tawag ito. Para mabuhay tayo. Kasi po, sabi nila, hindi na po pwede ang ano ngayon pala yung kung meron ako, pwede na yan. Yes, we need to be contented in everything that we do para hindi tayo ma-stress at hindi tayo ma-burn out. Kasi kapag ipilit natin yung bagay na hindi talaga para sa atin, ay ma-burn out tayo. Pero kapag meron tayong mga goal na feel natin sa atin talaga to, so go for it, no? Tsaka, kahit sabihin man nila na, tawag nito kahit sabihin man natin na we are very feeling na, hindi naman ganun, no? Gusto lang natin na, ako dito ba? We just want to live. Kaya andito tayo sa Germany para maghanap buhay. Hindi para magpahayahay. Kung saan ang piling pagkakitaan, hala, gora, hanggang sa ano tayo nito? Hanggang sa pwede na tayong alam mo yung in the near future na gusto na natin na ganyan-ganyan. Diba? Kung gusto na natin na mag-upo na lang kasi meron na tayong mga investment dyan. So, kaya ngayon, tudukayod muna tayo, diba? But, we need to stay humble and everything we do, kailangan natin isama ang Panginoon kasi para protektahan niya tayo sa ating mga gagawin at gagawin pa at sa mga ginagawa, diba? Yan, diba? Kagaya niyan, trabahoin natin yan para magka-pera tayo para but ano pa rin, kahit marami tayong ginagawa, ano pa ang gusto natin, we need to be contented pa rin. Contented tayo sa trabaho natin, contented tayo sa kita natin, kasi kung contented tayo, for example, na ganito ang pera na nakukuha ko monthly, contented na ako, at ito gusto ko na. So it means happy na po tayo, like hindi na tayo happy na tayo, hindi na tayo kailangan na maghanap-hanap pa ng iba-iba pang paraan para mas marami pa tayong pera para sabihin pa na, mayaman na ako, I have power, I have means, I have money. Diba? Kasi po, kahit po maraming meron na tayo sa lahat-lahat ng bagay, but we are not humble. Isang iglap lang pa rin yan, kagas, no, ng Panginoon. Kukunin niya yan kung, para sabi ng Panginoon, binigay ko yun sa'yo, pinahiram ko yun sa'yo, pero sinayang mo lang ang lahat. Di ba ganun? So, kukunin ko yun sa isang click. O, di ba? Wala na. At saka kung kukunin na yan ng Panginoon, wala tayong magawa. At saka kung ibibigay yan ng Panginoon, kahit ayaw ng mga tao na sa paligid mo, kapag ang Panginoon na magbigay sa'yo, wala din po silang magagawa. Something like that ba? Ganun lang siya na, ganun lang po siya na rotation, di ba? So, ano ba sasabihin ko? Parang ako, hindi ko naintindihan kung anong gusto ko talagang ipupunto sa inyo. Importante po talaga ay magtrabaho tayo. Magtrabaho na naman tayo. Pero bakit marami ko pang sinasabi? Uy, bakit may marami pa akong sinasabi dito, no? So, trabahin natin to. Ano natin to? Buklasin natin. Today. So, buksan natin para may ano tayo, may fresh air. Wow, umuulan po pala dito ngayon. Ganda na. Ay, yung bahay na po yan guys. Bininta na po iyan. Meron na po nakatira dyan. Narinig nyo ba ngayon yung marang chenso? Yan, nagtatrabaho yan sila ngayon kasi parang nirenovate nila. Pero may nakatira na yan.
while nirenovate, may nakatira na din. Ang nakabili po niyan pala guys ay taga Zigen. Taga Zigen, tapos binili nila, magpamilya sila, sila na dyan. I think, ang pagkarinig ko, I think 600,000 o 500,000 euro ang pagbili niyan. Kasi villa yan eh. Villa, it means malaking bahay. You know, malaki talaga yan siya guys. Yes, 500 or 600,000 euro. Kasi kung pesos lang yan, nabili na namin yan. Euro man, di, wag lang muna. So, trabaho na tayo before tayo mag-chismisan dyan. Oh, mga kapitbahay ko! Mga kapitbahay ko, meron ba kayong kape dyan? May bahaw ba kayo dyan? May daing ka ba dyan, Gabi? Si Gabi nanood sa akin. Sabi ni Gabi, anong nangyari kay Oliver? Insert tayo. Ayan. Still alive but I'm barely breathing. To a God that I don't believe in. She's moved on, I'm still grieving. So, okay, gonna put it here. So, ito namang mga towels. Ito namang mga towels na yan na nagagamit. Magis natin kasi sana na ilagay ang mga tissue. Diyan lang muna yan. Si Gabi, oh. Bahay ni Gabi. Bahay ni Gabi, dyan po si Kuya Howie. Dyan na may garden na yan ako maliit. Dyan siya nagtatrabaho, naglinis dyan tuwing summer. Si Kuya Howie, asawa ni Harvey. Diyan, oh, makita ko dyan. Sabi pa niya, oh, oy, Oliver, sabihan mo si Harvey ha nga, nakikita tayo. Sabihin talaga daw. Sinabi ko din. Pero talaga dito ka, guys, maghanap ng trabaho, maghanap ng mga kahit anong paraan. Sabi ko sa inyo kanina, di ba? Sabi ko sa inyo kanina, di ba, kung saan pwedeng pakitraan kung saan pwedeng mapagkakitaan ba na tao nito yung sa magandang paraan, go for it. Asong-as wala kay inapakan na tao, asong-as wala kang sinisiraan na tao para magkapera ka, para ano ka sa isang position, go for it ka, guys. Go for it. Okay, makinig kayo sa akin. Sabi ko sa inyo. Sige na ba? Sige na, God. Guys, nakatapos ko lang pumaligo guys pa. Tapos may nag-ring sa bahay kasi si Kuya Howie andito. Pumunta siya dito ba kasi po may in-order siya sa Amazon. Tapos ako yung tawag dito ako yung nag-order kasi wala siyang Amazon app. So pumunta siya dito. Di ko na alam kung nabanggit ko to sa vlog na pumunta sila dito. Ay, yes po pala, nasabi ko pala to na pumunta si Harvey at saka si Kuya Howie dito. Tapos yung order nila ay dumating na kanina. So kinuha ni Kuya Howie ngayon. So pag-ring niya sa bahay, mga parents ko kasi wala pa kayo at the same time kasi nasa kulon sila. Doon sila matutulog. So wala sila. Sabi ko, naligo ako, tapos pag-toothbrush ko ba? Tapos ako naligo, nag-toothbrush na ako. Sabi ko, may nag-ring. Sabi ko, pagtingin ko sa camera, uy, si Kuya Howie na. So, bis-bis ko mag-toothbrush. Toothbrush agad-agad ako guys. Kasi every time kasi maligo ako, after na mag-toothbrush talaga ako, nasanay na yung, parang yun ang routine ko ba? Kahit hindi pa ako kumain, kakain pa ako mamaya. So, dumating na. At saka naman, nagdala sila sa akin ng isda. Luto na. Isda na. Alam mo yung isda sa atin na masarap siya ipaksiw? Diba, may sa atin nga yung tawag nito, di ko lang alam anong pangalan nun, yung isda na masarap siya ipaksiw. At the same time, masarap din siyang iihaw, subaon. Ganun siya na isda. Tapos na, sila Harvey, nakabili daw kanina sa Turkish island. Turkish shop or sa store dito. Malapit na din sa amin. Nakabili siya ng isda. Guys, so tinawagan ako ni Harvey. Sabi ko, hala, sana tinawagan mo ako kanina kasi magpabili ako ng isda kasi pumunta sila doon ba. Sabi ni Harvey, tatawagan daw sana niya ako, but hindi niya nadala yung cellphone ko.
Kaya sinabi sa akin, Oliver, ito ba yung isda na pang paksiw? So, oo, yan yun, masarap yan. So, nagpaksiw siya, binigyan niya ako. Ito po ka guys, oh. Sabi ni Harvey na itry mo muna yan kasi hindi ko masyadong nilagyan ng asin kasi baka maalat o hindi mo gusto. At naubos na ang sauce, yung sabaw-sabaw. Okay, masarap naman yun, you know, put ko ng sabaw-sabaw. Wow. Hala, naglagay din siya ng pinirito. Akala ko paksiw lang. Si Andy Cagis, oh, kapag isda na talaga, maamoy yung isda. Ang aso no, ulit isda. Si Andy, hala, naglagay na siya ng pinirito. May pinirito din, oh. Hala, lagutan. Gano'y maglagot si Kuani ba? Ha? Hala, isda, dalawang hiwa. Ito, lahat. Uy, Harvey, wala ka na isda dyan sa inyo. Binigay, may talong, may okura. Tingnan nyo naman. Ang sarap, uy. Wala talaga na palang sabaw, oh. Naubos na pala. I-try natin, be. Tama talaga sabi ni Harvey. Nakulang ang asin. Sarap. Pero, lagay ko lang itong kunting asin. Oh, ito talaga yung, kasi mahilig ako sa maalat ba. Ang sarap ba, oh. Excited ako ang luto na ang ano ko, rice. Kakain na ako. Salamat, Harvey. Para kapitbahay lang natin ba no, sa Pilipinas ba na magbigayan ng ulam. Ano kasi guys, dito kasi sa German, hindi siya uso ang magbigayan ng ulam mga German. Siguro kapitbahay mo ay mga Pinoy, Pinay, culture natin, kababayan natin, I mean. So magbigayan kasi na, yun yung nakasanayan natin sa Pilipinas, magbigayan ng ulam, lalo na malapit lang ba. Mabuti lang si Harvey, medyo malapit sa akin, medyo lang. Hindi siya nilalakad. Sasakyan talaga. Kasi, parang sa Pilipinas na ba na magbigayan ba? Oo. Parang, naalala ko ba dati na yung ate ko at yung kapitbahay namin kasi ng ate ko sa Pilipinas ay pinsan namin. First cousin, doon nakatira. So, kapag si ate magluto ng bihon or pansit, magbigay talaga siya doon. Or ano pa ang, for example, yung ate ko magbili din ng lechon manok. Di ba, makilala, bili siya ng lechon manok yung buo. Tapos magkuha siya ng kuting hiwa, ibigay niya sa kapitbahay. Tapos yun din, ang kapitbahay din po namin, na pinsan namin, magbigay din sa amin kasi parang give and take. Pero, ang kapitbahay namin ay sila kasi yung medyo may kaya sa buhay. Kaya sila yung maraming nabibigay sa amin. Yung, alam mo, yung mas maraming ibigay po. Ba't siya? Kasi yung kapitbahay namin, yung pinsan din namin, hindi niya na, yung bigay niya ba, hindi niya, hindi niya, minamatter, hindi niya binibilang ang bigay niya. Gano'n siya kabait. Kaya uwi ako last time. Palagi ko nagbigay sa kanya kasi parang nag-give lang ako ba. Give and take. Yun lang talaga, no? Give and take. Yun. Tapos kapag that time, yung uuwi ako, bumili ako ng pumunta ako, diba, umuwi ako ng Pilipinas, bibili ako ng mga ulam, bigyan ko din sila, may separate ba? So, parang Pilipinas lang tayo ngayon ba, no, na nagbigay ng ulam ba? Na ano ko yung Pilipinas feels, mga vibes na nagbigay lang ng ulam sa kapitbahay. Harvey, thank you. At saka Kuya Howie sa pagdala. Maraming salamat sa inyong pagmahal sa akin. At saka meron akong ulam tonight. Meron talaga. Guys, yes of course. Guys, magluto po tayo ngayon ng pinaypay na saging. Kasi po, ito yung nabili ko na saging sa Thai Festival. Diba? Green po ito. Green po siya, tapos hinintay ko lang po siya na maghinog. Kung naalala nyo po, natanda nyo po, half na lang siya. Kasi po, binigay ko yung half nito kay Harvey. Nako, ito talaga si Harvey. Oy! So, hinintay ko talaga na mahinog siya. Kasi gusto ko sana siyang prituhin. Yes, prituhin ko naman siya. Pero, ano siya, ipinaypay natin. Masarap to ipinaypay. Namiss ko magpinaypay. Ko sa amin. Amoy saging talaga siya. Ilagay na natin dito. Sa amin kasi maraming saging sa atin. Maraming nagbibigay sa atin. Libre pa sa Pilipinas. Dito, bilhin mo talaga. Ang isang nito, 8 euro per kilo. Kano na yung 8 euro per kilo? Per kilo hindi yung isang sipi talaga. So, nangyari, pituin natin ito pinaypay. So, ang mga parents natin, German parents natin, kumakain ito. So, wala man kasi sila ngayon kasi bukas pa sila uuwi. Nasa Kulon sila.
So, lutuin lang natin to and then bukas at yes, lutuin natin today tapos mag-iwanan natin sila ng for tomorrow pagdating nila para makain naman sila. And yes, si Joey, sabi ko kasi kay Joey na kung gusto mo kumain ng saging ganito, bigyan ko sana siya. 'Di ba? Ano pa yung green? Sabi niya, punta lang siya sa amin, punta siya dito sa bahay. Tapos hintayin na mahinog. And ubos na talaga. Pwede ba itong kainin na lang, di? Kasi per kilo po kasi. 8 euro per kilo. Sayang din to kasi, di ba, na ano to sa kilo, na timbang. Sayang din po. Mahal kasi. Pwede ba siya kainin na lang din? Kainin ko na lang din to kasi sayang para ubos talaga ang 8 euro na yan. Natawa talaga ako dyan to. Nag-usok kami ni Harvey pa kasi babili siya ng isda. 17 euro yung nabili yung malaki. 17 euro ha. Sabi ko sa kanya nga, Harvey, kainin mo natin pati yung buto, bukog. Kasi mahal. Tawang-tawa siya. So, i-slice na natin siya into ganito. Parang, ba ganito yung magpinaypay, dapat i-slice ako. I-form siya na pinaypay. For example, ganito. Hala, nabalik. Wait lang. I-ano pa para doon sa dulo. Wait. Kaping mainit. So, ayun na. Na-form na siya na pinaypay. Pero lagay pa siya ng harina later. Later pa. Ganon. Ang nangyari nga, ganito na natin. Tapos, pag pupunta na si Joey dito sa amin, that's the right na ibigyan natin siya. Alangan naman no, na ano natin ito, DHL, hindi mabili. Pero ngayon, magluto lang kasi super hinog na talaga siya. Hindi na siya makahintay for tomorrow. Kamalata lang to tomorrow, diba? So, maganda nang kain na lang. Hindi ko naman ito maubos lahat. Ilan ito lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, 7 siya lahat. Lagi ka guys, 7 lagi siya lahat. Tapos bukas, pagdating ng mga parents ko, pagbigyan natin siya dito, initin na lang natin. Kunti microwave para mainit pagkain nila. Kumakain sila nito ka guys. Kumakain sila itong pinirito lang na as in normal na prito. Ito pa ba na pinaypay na may harina. Lagyan natin itong harina later. Wala kasi akong magawa today kasi finally nag-day off. Walang guest sa hotel. Kasi kung mayroong guest sa hotel, walang day off mangyayari sa akin. Buti na lang walang guest ngayon. Buti na lang no, kasi para ano ba, makarelax din tayo. Uy, hindi lang puro trabaho kasi kung puro trabaho tayo, burn out tayo, mamatay tayo agad-agad. Doon naman tayo papunta lahat, pero huwag naman maaga. Yan. May 4, may 3 yan. Kung hindi lang ako ng ibang tao, nag-iisip ako, kakainin ko ito lahat. Nag-iisip ako sa ibang tao. Charot lang. Kasi iniisip din nila ako, kaya isipin ko din sila. Mga kapakanan ng mga tao to. Wow! Pinaypay na forever. So, gusto na kamay. So, lang ako ng harina. Dito na po ang ating special meal for pizza. Ang ginamit ko po na harina ay for pizza. Bakit ba? Bakit po? Kung magreklamo kayo, di kayo na magluto dito. Sabi ko talaga sa inyo, ha? Charot lang. Hindi ko ito butlagyan ng itlog. Ganito lang siya. Tingnan natin kung kasya. Lagyan natin ng konting water. Ayan. At saka, ikot-ikutin natin siya. Kagaya yung pinaikot kanya. Ay, nahugot na. Diba, kulang ng tubig. Hoy, dong, Andy. Andy ba? Ay, magpahilabot sa Andy, be. Ano ba nangyari ito? Tama ba itong ginagawa ko sa buhay? Lagyan pa natin ng konting. Hanggang maging tubig na lang talaga to. Amoy harina. Ay, harina, please cooperate.
marami akong pahiya dito sa guys. Hallelujah. May harina talaga siya. Yung harina ka guys sa atin na magluto tayo ng hot cake. Ganito siya. Ang amoy. Yung amoy niya. Para pang sirila. Okay na siguro to, no? Kagas, okay na siguro to guys, no? Ano sa tingin niyo? Okay na to, no? Alam ko na, pag sagot niyo to, wala na to. Ubos na tong saging. So, that's all. So, magpainit tayo ng... Initin na natin to, tapos lagyan ng cooking oil. But later, pag mainit na yan. Guys, while nagpapainit po tayo dito sa ating pan, lagyan natin ang saging dito. Dito lang natin para makita ninyo po. Lapit lang natin. Ayan. Lagyan natin ang saging dito. Ilublob natin para ano talaga siya. Para later, kumain na lang kaya natin, no? Itong arte-arte dyan, Oliver. Galit. Wow. Oh! Man. Ayan ang nakita. Oh, man. Bakit iba yung harina dito? Bakit parang very malapot? What's the difference? The harina here and the harina ours. So, lagyan natin ng cooking oil. Ubos talaga siya. Ito na, may bagong binili si Dad Egbert. Kaya yun naman ang ubusin natin. Dad Egbert, if you are watching this, thank you for everything. Hallelujah. Bakit super malapot? Feeling ko mayari ito. Pinaypay pa ba yung mayari dito? Or basta na lang. Basta maprito lang ito. Importante maprito, maluto para makain na natin. Tapos partner natin ng kape. Agoy! Ang panahon na malamig, kape pala i-partner. Ang iba dito yung sa amin, juice, mga iced tea. Fights na ang panihapon. Diba? Buti na nakakita ako na saging doon na pumunta kami sa Thai Festival. Kasi hindi ako nakakita. Wala tayong kakainin today. Wala akong mapahambog sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Na siya. Lagyan natin yung iba. Super lapot kasi kagas ngayon. Hirapan ako magkuha. Kaya atay. Lapot kasi ang harina. Oy. Yan, may 4 na ako nalagay. Sa amin, may nagbibinta na pinaypay. Ang isang ganito, tag 5.
pesos ka, guys. Pero okay lang. Kasi po, mahal naman talaga ngayon, no? Cooking oil. Pagtrabaho mo pa, sugar. Lagyan pa din ng sugar later. Kasi nga, pinaypay. Todo na natin to. Ilagay natin ito sa atin na. Hindi na ibalik. Diba? So, may space na tayo for it. Excited naman ako dito sa aking pinaypay nga ere. So, baliktarin na po natin. Wow! Pinaypay na ba to? Sa importante na. Hitsura na po siya pinaypay ka, guys. Diba? Oh, diba? Uy! Ganyan nga. Maglutaw-lutaw kayo sa mantika. Pag dito sa Joey ngayon, dami na mantika niyan. Yan. Yan, palayo ko nirinig. Wow, meron pa tayo dito. May dalawa pa tayo dito. May isa pa. Lagay na natin itong isa. Natin dito para siya umay na lang. May natin to siya i-roll. Ganito na lang. I-roll na natin to guys. Yan. Hirap talaga maging vlogger kahit yung camera kahit saan ilagay. Ganito po, luto na kasi siya. Wow! But hindi pa siya final. Kasi po, ang arte talaga na pinaypay na to. Or ako lang talaga maarte. Kaya daming natin gagawin ito, no? Sige lang, para isang content to. Lagyan natin siya ng white sugar. Sige, mga diabetes na yan. Sige, humanda na kayo. Hindi na mag-alala kasi po, inom tayo ng tubig later. Damihan talaga natin. So what? Ano na natin, hindi natin kamayin kasi po, kakain yung mga bus na natin. So, ganito lang siya. Wow! Uy, pinaypay na talaga ito ha! Hala, happy ang puso ko kasi po, ganito talaga yun. Diba yung happy ng puso ko ngayon ba? Hala, uy, ganito talaga yun. Tingnan nyo, oh. Wow! Nako. Kita nga. Nanti lagay. Guys, no joke. Happy ako. Super happy ang puso ko ngayon. Well, nagsasmile kasi sa akin ang saging na to. Oh, tingnan nyo, oh. Wow! Pinaypay, ala uli line. Isa. Ilan to? 2, 4, 5. Isa kay Joey. Isa. Papayag ba yun na isa lang sa kanya? Dalawa na lang. Kay Dad Uwe, kay Dad Egbert. Ako na lang mag-adjust sa inyo. Ako nagluto, di ba? Bakit kunti lang akin? Ako pa bumili. Hindi ay. Kano ko sila kana. Yung iba, kung mapansin nyo, hindi ko muna siya lagyan ng sugar. Bukas ko na siya lagyan ng sugar kasi po, ilagay ko kasi yan siya sa refrigerator muna. So, bukas pa kasi darating yung mga daddy ko. So, bukas na natin siya initin. Tapos, lagyan siya ng sugar, di ba? So, yummy. Guys, so, bilhin na po kayo. Tag 5 euro lang po. Huh? Diba? Wow! Pinaypay po. Guys, maraming salamat sa inyong panonood. Ay, wait lang. Before ako magbabay, dapat, we need to try. Dalawa kasi sa akin. Maswerte kayo sila. Lasang pinaypay po talaga. Nakagay sa atin ba? Yung saging ba? The texture. Naging cooking show na. Sarap po. Alam ko, magtakam-takam kayo ngayon at maghanap na kayo dyan ng
pinaypay na saging dyan sa labas ng bahay niya. Baka may nagtinda na. Bili na kayo dyan para sabay tayong kakain nito. Kaya guys, I'm going to end this vlog. Sana nag-enjoy po kayo sa vlog natin today. Please don't forget to like, share, subscribe. This has been Oliver Gamiker, and then, cheers!